Kung naalala nyo po, ito po yung bahay po namin dati and ngayon po, ito na po siya. Hindi pa po siya tapos pero ayun po, nakita nyo na po natin yung improvement po. Nagulat na po ako dito sa... Akala ko nga po mali po yung pinuntahan ko. Pwedeng ikwento niya na lang o sana na kailan at paano, bakit, anong... Yung mga tinulong mo yung binigay sa kanya. Yung iba, nung unang binigyan siya, yung kalahati, binili niya ng hollow block. So yun po guys, ito po yung pag-uusapan natin sa video na ito. So bago pa tayo magpatuloy sa panonood ng clip mula sa vlog ni Tekram, ito po, heads up lamang po. Ito po tungkol sa sikretong ginawa ni Kuya Angelo Punsalan, kung saan nga po sobra nga pong napabilib si Tekram. At alam ko na tayong mga viewers din ay sobrang napabilib sa kanya kasi yung mga allowances pala na ibinigay ni Tekram sa kanya, yung mga allowances na ibinibigay sa kanya dati, yung kalahati pala noon is ibinibigay niya or parang iniipon niya. Tapos yung may napanalunan nga po siyang parang sa tula sa workshop nila Tekram doon sa Manalastas House or sa Tekram Mansion, ay yun pala yung ginamit niya para mapatayo nga po itong bahay na ito. So imagine guys, isang estudyante pa lamang, scholar ng Tekram channel, tapos ito po, sikretong nagpapagawa pala ng bahay mula sa mga ibinibigay sa kanya ni Tekram at ng mga sponsors. So nakakabilib ang batang ito. So ipagpatuloy po natin ang panonood tapos magbibigay po tayo ng karagdagang opinion. Paano ikwento mo ng para malinaw lang. Kasi yung sabi kasi ni nanay, doon sa binibigay naming allowance sa'yo, yung kalahati na itatabi mo pa para sa pambili ng Opo. Akala ko meron kang kapatid na... Si Kuya po. Si Kuya yan, yung kapatid niya. Sige, ikwento mo para mas... Tinutulong. Yun po yung mga nabigay po sa akin po, yung mga binigay po ng mga katekram po natin. Yung iba po, binigay ko po kay nanay po para po bili po ng hollow blocks, ganun po, mga buhangin po. Para po, yung nanalo po sa tula po nun. Ayun, yung sa tula. Ano po? 20 plus. 20 plus yun. Ibig sabihin, natatabi mo pa pala yung gano'n? No? Sige. Doon po sa 20 plus po na yun, kumuha lang po ako 5K po para po sa pambawon ko po. Then po yung iba po, binigay ko na po pambili po ng mga simento po. Tapos po si Kuya, bumili po ng mga bakal po. Bakal, dinagdagan niya yung bakal niya. Hindi ka nagsabi. Tapos yung platada, yung Kuya niya paplatada. Hindi ka, papaluin kita Dapat may teres yun. Papagawa ng Kuya niya. Nagkasakit naman, nagka-dengue. Nagka-dengue. Yun nagamit niya. Kung nagsasabi lang kung ating Kuya Angelo, malaking parte din yung napanalunan mo pala doon sa tula, no? Pero hindi ko na maalala nun yun eh. Pero tapos, doon sa natin pala, may maganda siyang pinuntahan. Tapos yung mga, kasi nga yung mga unang taon, 2 taon, may mga ginagawa tayong parang monthly workshop. Nga pala, nakalimutan ko na yun. Ibig sabihin, tingnan mo na. Ibig na... Ayun, so grabe si Angelo, no? Tawag yan? Family-minded ba tawag doon? Tawag yan? Napaka-responsible po niya mag-isip. Yung kanyang mindset po is nasa family po niya. Imagine guys, yung mga pera na ibinibigay sa kanya ni Tekram for allowances na nasa kanyang pag-aaral, which is pwede sana niyang gamitin yun para sa kanyang personal na kagustuhan or mga pangangailangan. Pero mas pinili po niya na magtabi or hatiin yun para sa pagpapagawa ng bahay nila. Grabe, ngayon pa lang, estudyante pa lang siya, or kakagraduate lang pala niya kahapon, July 9. Ay, ngayon ba yun? Ngayon pala yung July 9. Akala ko kahapon yung July 9. So yun, tawag niyan. Kahit estudyante pa lamang po siya is, ganun na po yung mindset niya. How much more pa kaya kung meron na talaga siyang professional or regular na trabaho. Sigurado akong mas aasenso itong batang ito kasama ng kanyang pamilya. Kaya nyo, i-date niya.
Pero isinantabi niya yung kaligayahan niya. Nagtulungan sila na yung kuya niya. Napagawa na ano to. Hindi naman na nagbayad ng labor tsaka. Kasi kayo kaya. Sila na. Ba't napakasikreto mo? Hindi mo man lang sinabi, Tatay pwede po kayo makausap. Mabilis lang. May request lang ako sandali. Malamang ganun eh. Marami na po kayo natin. Hindi, wala yun. Kahit man lang sa pang isang poste or si Kuya August nagplatada. So dahil hindi po niya sinabi kay Tekram, ibig sabihin lamang po, ayaw na siguro ni Angelo pa na matagtagan yung stress ni Tekram, problema ni Tekram, kasi yun nga, marami pa ding ibang mga taong mas nangangailangan. Siguro yun po siguro naisip ni Angelo. So ibig sabihin sila guys, matalinong bata itong si Angelo kasi wala sa kanyang isip yung hingi lang ng hingi. Mag-aantay lamang siya kung may ibibigay sa kanya, pero yung hihingi siya ng hihingi para sa kanyang sarili or sa kanyang pamilya, hindi siya ganung klaseng bata. Ito yung nakakatuwa na bata na karapat dapat talaga na tulungan hanggang sa dulo. Pero malam ko, ma-amaze yung promise. Super amazed talaga. Sikreto tong scholar natin. Madaming kulang, bentana, pinto, mga pinto. Hindi ako makamove on doon sa bahay. Ayan, yun nga lang po, yung ipinagawa nilang bahay ni Angelo is marami pa talagang kulang. Nag-house tour po sila, so panoorin nyo po yun sa YouTube channel ni Tekram. Yung bintana nila is hindi pa nga po nagawa or natapos, parang nilalagyan lamang nila ng kahoy. Then yung pinto hindi pa mas marami pang kulang. And I'm sure na matatapos bigla itong bahay na ito, kasi alam ko na maraming mga sponsors ni Tekram dyan na willing talagang tulungan ang batang ito, kasi sa lahat siguro or isa si Angelo sa mga karapat dapat talaga ng tulong mula sa kay Tekram at sa mga sponsors nito. Niisip ko lang kasi yung iba, siyempre dahil naman pinagbubutihan ng mga may mga ganun bata eh. Yung pinagbubutihan ko naman sa school. Pag kumari may magbibigay, pang ko na lang to, pang shopping, pang pero siya pinipili niya pinili niya talagang talaga sa magulang niya. Napakabuting bata nito na. Sa tingin mo, kung pinatayuan ka namin ng bahay nun, kung ano yung resulta ng pag-aaral mo ngayon, ganun pa rin kaya? Mas lalo ko pagpuputihan po kasi kagaya po ng mga binibigay niyo po sa akin po talaga, hindi ko po talaga sinasayang po yung kasi unang-una po, nakakahiya po kung dadala ko po sa kung ano-ano lang po yung mga binigay niyo po sa akin. Kasi sinabi niyo po para po sa pag-aaral ko po yun, para po sa amin po, sa pamilya po. Kung dadala ko lang po sa mga bagay po na hindi ko naman po kailangan, na sinasabi po ng iba na ikakasaya pero di naman po kailangan, nakakahiya po yun una po. And sa pinakaano ko po, reason po is may pangarap po talaga ako para po sa pamilya ko po. Hindi lang po yung bahay, matamasa po nila yung mga, kahit hindi naman po yung sobrang bangya po, yung sobrang lang po, yung payangat lang po sila po sa hirap po na po nila, naranasan po nila. Hindi na po nila masyadong iniisip po yung kung ano po yung kulang po sa susunod na araw. Kung meron po bang pambibili, kung may pambabayad po ng kuryente, ganun po. Kaya kahit po pinatayo niyo po kami po ng bahay po nun, is hindi po magbabago po yung goal ko po, pangarap ko po para po sa akin. Grabe itong batang ito, napaka-responsableng anak, responsabling estudyante, responsabling scholar. So ito yung bata na dapat talagang tularan at sundin ng mga kabataan ngayon, kasi yung mga itinutulong sa kanya is talagang may napupunta sa tama. Imagine guys, tawag niyan, magna cum laude lang naman siya sa kanilang paaralan sa kursong BS Ed. Tapos yung mga pera pa niya is ipinagawa pa niya ng bahay. So talagang napaka-responsabling bata. At alam ko na yung mga sponsors na nagpaabot sa kanya, especially sa Tekram, ay
talagang sobrang tuwa nga po sa achievement ng batang ito at sa kabutihan ng puso ito at sa pagiging responsable nito. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po. God bless. And bye for now po. And congratulations again to you, Angelo Libanan Punsalan.